Hello mga kamami! Welcome back to my channel. Hello everyone! Good morning! Ohayo gozaimasu minasan! Ayan, nandito ako ngayon sa aming backyard. Kung makikita nyo, ayan. Paso, paso, paso. Saan ka man tumingin, may paso. May paso. Ayan, kasi ito guys, ito yung lugar na para kay Papsi. Dito siya nagtatanim. So, pareho kasi kaming mahilig magtanim. Kaya lang siya gusto niya kasi nakalagay sa paso yung mga tanim dahil ewan ko ba bakit paso ang gusto niya. Kaya pati ako naging paso na rin ako. Kasi nga maliit yung space ng bahay namin. Pero pwede naman siyang itanim sa lupa. So, pati itong talong namin nasa paso. Tignan nyo guys, flex ko lang. 'Di ba? Medyo malamig na pero namumulaklak pa siya kaya hindi ko pa siya maitabi. Napapakinabangan pa rin siya. Ipapakilala ko pala sa inyo itong aming alagang ibon dito sa backyard. Ang tawag sa kanya sa Japanese ay buncho. So, sa English naman, ang tawag sa kanya ay Java Sparrow. Ang cute nila guys. Maliit lang sila tapos yung iyak din nila maliit. Pero masyado silang mailap. Pagka sinilip mo sila, para silang nagpapanik, lipad ng lipad. So, kaya hindi ko sila masyadong sinisilip kasi baka magasgas yung mga takpak nila. At ito na nga yung gilid nila, ayan, lilinisin natin yan. Ang gulo-gulo, diba? Makikita nyo malaking dahon na yan, yan yung lotus. Tapos yung maliliit na dahon na yan, yan yung strawberries. Dito sa gilid na ito nakalagay yung mga bahay ng ibon. Dito yung buncho. At dito naman sa kabila yung inko. Nangitlog kasi yung inko kaya hindi natin pwedeng silipin. Bago nga para tayo maglinis guys, ipiplex ko sa inyo itong binili kong halaman. Ang pangalan niya ay Mangryo. Makikita ito sa bakuran ng mga Japanese kasi may paniniwala rin sila na ang punong ito ay lucky charm. So, pag Oshogatsu makikita ito sa ikebana nila. Nilalagay nila yung sanga nito sa flower arrangement. So, ang mahal kaya nito, kaya mag-aalaga na lang ako. Magpapalaki ako ng punong ito. O, diba? Try nyo rin guys. Maganda ito. At, ayan na nga guys. Ay update tayo sa aking tinanim na halaman nung last vlog natin. So, ito na nga sila. Yung aking mga tinanim na anong tawag dito? Perennial. So, ayan, hindi pa sila lumalaki. Bakit kaya? So, first time ko kasi tinanim yan. At itong aking mga alagang black fir, ayan, dati yung bunga nila is kulay itim. Ngayon, naging pula na sila. Nagiging pula pala ito, guys. Na-attract talaga ako dito sa kulay ng dahon, guys. Kulay itim. Parang may surashi sa akin. Kaya, sabi ko, bilhin ko kaya sila. Try kong alagaan. Every year kaya dumarating sila. Hindi ko rin alam kaya first time ko rin kasing nag-alaga nito. So ayan na nga guys, maglilinis na ako. Samahan niyo ako. Keep on watching. Pimpong! Ayan, nagpimpong na ako mga kamami. Baka nakatulog kayo. Joke lang. So, ayan, para hindi kayo makatulog, kukwentuhan ko na lang kayo habang naglilinis tayo. So, ito, ang ikukwento ko sa inyo ay kung bakit ako nahilig mag-gardening. So, dati, nung lumipat kami dito, napansin ko na may malapit palang taniman ng palay dito sa lugar namin at marami mga puno. So, pag summer, yung mga puno niya, maraming, kumbaga is healthy sila, tapos maraming mga damong tumutubo, merong ahas na umakit sa aming bakuran. So, napag-isip-isip ko na kailangan laging malinis ang bakura, kailangan laging naggugupit ng damo, kasi nga hindi natin alam na yung ahas ba, nandyan lang sa paligid. So, simula noon hanggang ngayon,
naglilinis na ako ng backyard. So, ayun, pero alam niyo ba, linis lang ako ng linis, pero nakakaramdam ako ng pagka-boring. Sabi ko, ang boring naman. Magtanim kaya ako ng halaman. So, ayun, nagsimula ako manood ng YouTube. Sa YouTube na ako kumukuha ng mga tips kung paano mag-alaga ng halaman, kung paano magtanim. Sa una, palpak, laging namamatay, hindi nabubuhay. So, ulit lang ng ulit hanggang sa, ay, nakabuhay na ako, parang ang saya-saya, ganon. Kaya, ayan, every year, tanoshimi ko na yung pagtatanim. At syempre, sa pag-YouTube din, meron ako nakilala na talaga namang magaling magtanim. Farmers talaga dito sa Japan. Shout out sa aking sisi na si Inday Bugoy in Japan at si Ay Buhay. Ayan, magaling talaga silang magtanim kasi mga farmers talaga sila dito sa Japan. At isa pa, yun na nga, yung aking partner, mahilig din siya magtanim. Yan din ang aking teacher sa pagtatanim, sa pag-aalaga. Minsan nagagalit yan sa akin kasi akala ko patay na yung tanim ko, yung pala hindi, buhay pa yung ugat niya, natutulog lang, next year babalik. May halaman palang ganun, yun yung tinatawag na perennial plants. So, ayun na nga ang istorya ng aking pag-garden. So, ayan, habang nagkukwentuhan tayo, nakatapos na ako ng paglilinis. Ito na yung itsura niya. Malinis na ba, guys? Next year, balak namin magparami ng strawberry. Ayan, yung mga paglalagyan natin, meron ditong extrang, ayan, paso na naman tayo, guys. Diyan ilalagay yung mga babies ng strawberry. Ayan, puro mga strawberry yan. Tapos yung lotus, tapos ayan ang strawberry namin. Diyan siya nakalagay sa gilid. At ikutin naman natin yung harap. Ayan, ganyan ang itsura niya. Yung mga paso na yan, puro ang laman niya ay strawberry, mga baby. Yan, sana next year, mabuhay sila at mamunga ng maraming strawberry para hindi na kami bibili. Diba ang mahal ng strawberry? At ayun na nga, guys, kung nakikita nyo itong maliit na greenhouse na yan, kay partner yan, ayaw niyang paalis. Pero ako gusto ko talagang matanggal siya. Lagi ko siyang kinukulit na alisin na namin yan. Kasi diba ang sikip, tignan niyo yung likod niya. Pagka namunga na yung mga strawberry, ang hirap mag-pick. Diba ang sikip niyan dyan. Kaya kailangan talaga matanggal na yung greenhouse niya. Greenhouse na maliit. Ano bang tawag dyan? Basta greenhouse ang tawag ko kasi dyan. Kayo anong tawag niyo? At ayan na nga, guys, tapos na tayo maglinis at napakita ko na sa inyo yung mga tanim natin. At dito ko na rin po tatapusin ang aking vlog. Salamat po sa panonood hanggang dulo. Maraming salamat po. At kung ikaw ay napadaan lang sa aking channel at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago akong vlog na i-upload. Thanks for watching. See you on my next vlog. Sayonara. Mata ne. Thank you.